na sa pagkakaalala ko ay sinumite bago mag-6 ng Pebrero. Sa madaling salita, ang unang tingin natin dyan, sa basurahan ang pupulutin yan. Ano? Kasi malinaw na malinaw yung pagkakasabi ng Supreme Court, not once but twice. No? O, maghahalo na naman ang balat sa tinalupan. Will they allow that? No, will the administration allow that? So yan ang mga, sabi ko nga, puro suntok sa buwan, pero hindi naman hihinto talaga yung Makabayan Bloc sa kanilang layunin na kahit ma-dismiss pa yan, magsasubmit na naman sila, gagamitin yung mga taga-simbahan, mga madre, mga pare, na mga paring dating adik at adik. So pagkatapos gagamitin yung si Madriaga na alam naman natin isa pang malabo, no? Malabo. Baka ang problema pa rin, baka kasi kung dumating man ito, hindi naman sa pagano, assuming arguendo na ito ay pakikinggan ng House Committee on Justice under Batangas Representative Luistro, no? Mahabang proseso yan. Ang problema nila dyan, what if bigla namatay si Bongbong, naging presidente siya, no? Si Sara, dinaetot na. Di ba? Opo, Sir Jay, umpisahan natin itong issue tungkol nga sa impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte. Hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo na yung reklamo, impeachment complaints laban nga sa pangalawang Pangulo. Ano naman po, paano po ninyo tinitingnan itong tatlong reklamong ito laban sa Vice Presidente? Well, in short, ang description lang yan ang Kongreso nagiging factory ng impeachment. kasi isa lang okay na bakit ka pa magdadalawa, magtatatlo? Pero ang unahin natin, yung unang dalawa na sa pagkakaalala ko ay sinumite bago mag-6 ng Pebrero. Sa madaling salita, ang unang tingin natin dyan, sa basurahan ang pupulutin yan. Kasi malinaw na malinaw yung pagkakasabi ng Supreme Court, not once but twice, no? Doon sa desisyon nila at doon sa desisyon sa motion for reconsideration na dalawang beses sinulit doon. Sa 6 ng Pebrero, saka lamang pwedeng magsampa ng panibagong article of impeachment. Yung pangatlo, ewan ko anong gagawin nila doon, kasi kung tatanggapin nila yung dalawa, mate-technical yun, sa madaling salita, hindi naman pwedeng maraming beses dahil meron tayong anong tawag nito, isa lang ang pwedeng impeachment. So madaling salita, parang sa basura din pupulutin yung pangatlo. Oo. Baga, ang una is mula sa mga makakaliwa at itong pangalawa, civil society group at yung pangatlo naman, yung huli, yung mula daw sa religious organization. Pero alin dito ba sa tatlong complaints na ito, yung mga argumento po nila, paano po nyo tinitingnan yung pagkukumpara po ninyo dito nga sa tatlong complaints na ito na inihain nga nitong tatlong grupo na nagreklamo nga laban sa Vice President? Paulit-ulit lang wala naman binago. Yung pa rin, confidential intelligence fund, yung ginamit sa DepEd, na matagal nang binigyan, ilang beses na rin binigyan ng clearance ng Commission on Audit, no? So, hindi natin mapagwari. Ngayon yung pangatlo, I understand, mula sa isang teacher, no? Na hindi ko alam kung anong pangalan nito, paano, wala, depende na yan. Ang problema natin number one, no? Yung kung halimbawa ito ay makarating sa Committee on Justice, yung presiding officer ng House Committee on Justice, may usapin pa riyan na unless siguro kung mag-excuse si Congresswoman Luistro, dahil una may usapin pa riyan dahil may utang pa yata kay Vice President yan, no? Na hindi pa binabayaran kung ilang taon na. So, pangalawa,
paano naman magpe-preside sa yung isang congresswoman na walang moral ascendancy. Tinago yung asawa na may kasong 2 rape. So hindi ko maunawaan kung paano ito gagalaw, no? But even assuming na ito ay gumalaw, titingnan pa yan kung tama ba sa forma, tama ba sa sustansya, uh, makakarating ba yan doon sa anong pangalan nito, doon sa plenaryo, meron bang botong makukuha. So wala pa kasing walang malinaw na aksyon na sinasagawa ang Secretary General, whether this was endorsed to the office of the Speaker, kung ito ay inendorso na sa Committee on Rules, kung ito ay nakalendaryo na, wala pa tayong naririnig mula sa House of Representatives, Jade. Opo. Pero paano po ninyo mailalarawan itong yung implikasyon, yung political implications nitong 3 complaints na ito laban sa Vice President, Sir Jay? Tingin ko hindi lang 3 yan. Baka araw-araw may magsasubmit pa rin dahil walang hinto yan walang pukna dyan. They will not stop into vilifying the Vice President. Ang tingin ko riyan ay itong dami ng bilang, yung mga ganitong mga akusasyon, these are all intended to vilify the Vice President, hoping na bababa yung kanyang public acceptance at masisira yung kanyang image bago sa 2028 elections, Jade. Opo. Unahin natin yung sabi mo nga, yung impeachment, yung confidential funds, alleged misuse, kasi isa po yan sa mga reklamo nga na inihain itong 3 grupo. Halos magkakapare-pareho nga yung kanilang, tulad ng sabi mo, yung kanilang mga argumento. Yes, tungkol. Una-una yung alleged misuse of confidential funds. Gaano po kahalaga itong aligasyong ito sa impeachment proceedings sa tingin po ninyo? Kasi kung titindig yan, hindi titindig. Kung susundin talaga ang rules, no? Kasi paano patitindigin ang isang bagay na sinabi na ng mismong opisina, the only office who can certify na walang pagkakamali ay yung Commission on Audit. So, wala na, doon pa lang bagsak na kaagad. So, ano pa bang anong betrayal of public trust? Wala Pangalawa, yung pondo hindi naman galing sa opisina niya, galing sa Office of the President. So, kung meron dapat i-impeach diyan, si President Marcos dahil siya ang nagbigay ng pondo. At yung pangalawang complaint pa, itong mga nababanggit din, usually, yung tungkol sa alleged fabrication ng mga dokumento nga o ng dokumento mula sa COA. Sa inyong palagay, naman po kalakas ang ebidensyang ito laban kay Vice President? Basura din kasi malinaw naman ang rules ng ng auditing and accounting procedures ng gobyerno. Ang intelligence and confidential fund is kahit maglagay ka lang ng isang kaprasong papel, no? Doon sa envelope, isisil yan, hindi pwedeng buksan. Yun na yung, that is the only, requirement of law. So, paano paano tatayo yung kaso? Unless talagang ipipilit nitong mga nag-file na bobo sila, tanga, ayaw sumunod sa batas, basura pa rin yan. So, even assuming na iti 3 points nila o kaya anong tawag ito, i-shortcut nila, no? Assuming lang na makakakuha sila ng enough votes, which is I doubt very much, no? Kung makakakuha sila ng sapat na boto, kasi 3/4 yan kung may mga maglalakas loob ng mga congressman na mag-i-endorse o pipirma o boboto riyan, iakit pa rin yan sa Supreme Court. Kukwestiyonin na kagad yan on technicality. Malinaw yung mga rules na Supreme doon sa desisyon ng Supreme Court. Kahit na nagmamagaling sila, Congressman Defensor at kung sino-sino pa, na sinasabing ito'y mali ang Supreme Court, wala namang ibang pwede magdesisyon niya kundi ang Supreme Court. So, kala sila. So, sabi ko nga, they can always submit, no, any and all impeachment cases o articles of impeachment. Pero ang question dyan, lulusot ba? No? Opo. Meron titindig ba? Kasi ang alam naman natin,
malinaw naman yung kanilang intensyon. Ang intensyon lang nila, bobombahin ng marami-raming issue, magpe-press conference, gagamitin yung mainstream media na kontrolado nila or hindi ko sinasabing bayad nila, pagkatapos para lang masira ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Pero malino na sa tao eh. Pag 97% yung tao behind the Vice President, how can you go wrong? No? Nagsasayang lang eh. Sabi ko nga, kahit na araw-araw magsalita si Ronald Llamas, araw-araw mag-press conference si Laila de Lima, kahit na anong klaseng tabinging pa statement ni Sendanya at nito sila Ridon. Alam naman natin, ito yung mga mga alagad ng komunista ng communist terrorist group, and their intention is just to bring down the government, Sara Duterte included. Opo. At yung isa pa sa mga grounds nitong impeachment complaints, pinagsanib ko na, Sir Jay, para at least magkaroon ng kaalaman ng ating mga kababayan. Itong tungkol nga doon sa nabanggit po ninyong nagtuturo sa posibleng nangyari ang pamimigay ng pera sa mga DepEd officials nung panahon ni Vice President Sara Duterte, nung kalihim pa siya ng DepEd. Anong pananaw mo naman doon sa credibility ng mga testimonya ng mga nakatanggap ng cash envelopes? Alam mo, isang tatay yung gusto lang tumistigo dyan, yung former undersecretary na sinipa sa trabaho dahil siyang gumagawa ng pera eh. Pangalawa, lalabas pa riyan, I do not know whether they will pursue that, no? Because meron na tayong mga documents in the past stating na ang First Lady ang siyang may pakanan nitong mga envelope na ito. Gusto ba nilang umabot sa magulong usapan na pati si First Lady Marcos ay kailangan umupo at tumistigo? Because she will be soon kapag tinuloy nila yan. Maghahalo na naman ang balat sa tinalupan. Will they allow that? No, will the administration allow that? So yan ang mga, sabi ko nga, puro suntok sa buwan, pero hindi naman hihinto talaga yung Makabayan Bloc sa kanilang layunin na kahit ma-dismiss pa yan, magsasubmit na naman sila, gagamitin yung mga taga-simbahan, mga madre, mga pare, na mga paring dating adik at adik. So pagkatapos gagamitin yung si Madriaga na alam naman natin isa pang malabo, no? Binabalak nilang patestiguhin kung testigo yan if he will be allowed, no? I'm sure they will the legal counsel of the Vice President is prepared, no, to address this the vilification campaign using a convicted criminal, no, or a detainee. Na alam naman natin puro drawing yung mga statement niya. Oo. No? Si Madriaga Marami nang patunay dyan sa Armed Forces of the Philippines. Yes, sir. Si Madriaga, nabanggit po ninyo sa parte po sa grounds possible papasok itong si Madriaga dito ba sa hindi maipaliwanag daw? Ang pagkakasabi, gagamitin siya doon sa impeachment na complaint na isinabmit ng grupo nung pari na adik. Villanueva yata pangalan noon, no? Opo. Kasi may isa ding... Kasama yata nila Kwan yan, nila Laila de Lima, doon sa second or first. Kabilang kasi, I'm not sure. opo, kabilang kasi sa mga grounds din, o mga inireklamo nitong mga complainants, yung tungkol sa hindi maipaliwanag na paglago ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Ano naman tingin po ninyo dito? Papatunayan nila. Papatunayan nila kung totoo ba yan. Dahil madaling madali kasing magsabi, mag-accuse na yumaman. Ginawa na ni ang pangalan ng senador na Taratitat na hindi na senador ngayon. Yung tumakbong barangay tanod sa Caloocan, mayor pala. Gumawa na ng mga ng mga issue noon. Nabasura na yan. Dahil unang-una, saan sila kukuha ng
ipipresent na naman nila, gagawa na naman sila ng Excel na accounting mula sa bangko na hindi naman totoo. Sinabi na galing sa AMLAC, sinabi rin ng AMLAC, wala kaming ganyan. So, rehas ito, pabalik-balik. Inuulit-ulit sa publiko, in the hope na titimo sa kaisipan ng publiko at sabihin lang masama si Sara Duterte. Opo. Pero wala na eh. Kumbaga sa pelikula, naipalabas na yan, sumemplang sa takilya, patay lahat, pati kontrabida. Mm. Isa din po, Sir Jay, sa mga complaints ay nagsasabing hindi kinilala ni Vice President Sara ang authority ng House sa budget deliberations. Ito ba para po sa inyo masasabi nating dereliction of duty or karaniwang political maneuvering lang? It is not even a violation of the Constitution. So sa anong basis nila? Walang kaya nga napakatalino ng mga gumawa ng mga articles of impeachment puro sablay Opo, at ito pa, may aligasyon din na nagpahayag si Vice President Sara ng banta sa buhay ng Presidente at House Speaker. Yan, gaano ba kabigat yung aligasyon na yan para sa inyo? Dismiss na nga yung kasong yan sa Quezon City, Fiscal's Office pa lang, nabasura na So paano titindig ngayon yan? Anong basis nila? Opo, at isa pa, ito, huli na lang, itong alleged role ng Vice Presidente sa extrajudicial killing sa Davao City. Ito ba, madali bang mapatunayan nila ito? Naman nila yan. Nandun din yan sa unang yung mga binasurang articles of impeachment noong nakaraang taon, no? Na wala rin Kasi anong kailangan patunayan nila. Wala namang wala namang pruweba. Puro allegation. Tapos ang isasubmit nila yung mga clippings ng Inquirer tsaka na Rappler. So paano titindig yan sa korte? So ngayon, Sir Jay, eager o atat na atat silang tanggalin, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan ba ang nakikita po ninyo? Dahil... Yes, go ahead. Let's stop. Mababasura yan ngayon, ulitin na naman yan sa 2027, araw-araw magpe-presscon, araw-araw magsasalita yung dalawang babalo, no? Si Llamas, tsaka yung yung apo yata ni apo ni Aquino, yung anak ni D, no? Yung may-ari ng gumagawa ng alcohol na pollutant diyan sa Pampanga, no? Yung pamilyang yan, kaya nasara yung kanilang paggawaan ng alcohol, no? So, alam mo, yun ang problema Yung mga nag-aakusa, manalamin muna sila, wala ba silang kasalanan sa mundo, no? Pero kung si Sara Duterte na involved diyan sa flood control, project scandal, anomaly, bilyon-bilyon na maleta, ay tatayo yung kasong yan. Ang problema, hindi naman sangkot si Duterte sa mga ganyan skandalo, farm to market. Wala naman siyang farm to market. Missing classrooms. Hindi naman siya nagpatayo ng 22 classrooms na sa loob ng 3 taon. Anong ikakaso nila? Yun nga pabalik-balik sila dyan sa because there are no issues talaga. Kaya inulit-ulit lang nila yung Mary Grace Piatos. Hindi obra talaga yun kahit na maglupasay pa nga sila sa gitna ng Highway 54 o EDSA, wala silang walang tatayong articles of impeachment I'm sorry hindi ako siya nagmamagaling because hinimay na yan ilang daang beses hinimay by lawyers, even first year College of Law students. The articles of impeachment as filed as it stands will not merit any tawag nito argument, acceptable argument na sinasabing ito ay betrayal of public trust or a violation of the Constitution, 1987 Constitution. Sir Jay, bago pala... Sayang lang yung pagod nila kasi like, for example, nakita natin nung mag-file sila, meron pa silang trolling gamit, parang puro optics Yun ang problema ng mga kontra kay Duterte, kay Sara.
Kasi dinadaan nila sa pabida, dinadaan nila sa optics na, o kita nyo ito, 855 pages. Alam nyo kung dinonate siya sa mga estudyante, nagamit pa ng mga estudyante yung kukunban, sabi nga ng mga nag-aaral sa probinsya, no? Sayang ba? Opo. Bago ko lang ipasa kay partner Admar, Sir Jay, para po sa inyo, gaano kataas yung tsansang maalis sa pwesto si Vice President Sara Duterte? Malabo. Baka ang problema pa rin, baka kasi kung dumating man ito, hindi naman sa pagano, assuming arguendo na ito ay pakikinggan ng House Committee on Justice under Batangas Representative Luis Tro, no? Mahabang proseso yan. Ang problema nila dyan, what if bigla namatay si Bongbong, naging presidente siya, no? Si Sara, dinaetot na. Di ba? Marami pang maraming posibleng mangyari. Kaya nga yung yung mga nakausap nating congressman, I have talked to several congressmen in the last several weeks. Ano na sila? They are very cautious. Ano na sila? Ingat na ingat sila. Pagdating dito sa usaping articles of impeachment, because anything can happen in the next few days. Alis si Marcos sa March 8. Pupunta sa Amerika, makikipag-attend daw ng pulong ng mga kababaihan. Ewan ko bakit yun ang napili ng presidente natin na, hindi ako may sabi niya na, si Auntie Claire may sabi niya na the president is going to attend the opening of a convention of women, for women, no? Natatawa ako kasi ang daming problema ng bansa natin, pilit nilang dinadivert yung atensyon. Ito naman si Basyang, ang daming pinatay dahil dun sa baha. So these are the things na kaya yung mga congressman ngayon, ingat na ingat. And siguro sa 14 na nakausap ko, ni isa, wala akong narinig na outright sabihin, hindi, pipirmahan ko yan, na-endorse ko yung, anong tawag yan, yung impeachment na yan. Because they know their politics. Ano yan yung mga congressman, Diyos ko po. Ang maiingay lang talaga dyan, yung mga party list ng Makabayan Black, because that is their intention. Their intention is to bring down this government, including the president, no? And the vice president. That's why, takot na takot yan. Alam mo bakit, Admar? Yan kasing 125 million na sinasabi nila na intelligence and anong tawag niyan? Fund, no? Ginamit kasi yan doon sa pagbaka sa recruitment ng mga NPA, ng mga komunista, sa mga estudyante. Kaya takot na takot sila. Gusto nilang gusto nilang balikan si Sara at gusto nilang mawala si Sara dahil pagka si Sara naging presidente sa 2028 or earlier, no, as the case may be, nasubukan na nila sa Davao City, na-wipe out sila. Lalo pa pag nag-presidente yan, di talagang mawa-wipe out sila. So yan ang kanilang takot talaga. Cuentas claras.